What's up, KAG? Napansin mo ba? May mga taong sobrang galing maghanap ng sideline. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naiipon. Samantalang yung iba, ordinary lang ang sweldo pero unti-unting nagkakapera. Bakit kaya? Ang sagot, baka hindi tungkol sa pera, baka tungkol sa habit. Pag-usapan natin. Let's go! Bakit may mga taong halos pareho lang ang sweldo pero pagdating ng 5 taon, ang isa may emergency fund, may investment, at mas kampante sa buhay, habang yung isa para nagsisimula ulit buwan-buwan. Kung strategy lang ang pag-uusapan, pareho naman silang nanonood ng financial videos, pareho rin silang may access sa internet, pareho ring alam kung ano ang dapat gawin. Pero bakit magkaiba ang resulta? Dito pumapasok ang isang bagay na madalas nating malitin, habit. At sa tingin ko, mas mahalaga ang habit kaysa sa strategy. Real talk. Sa panahon ngayon, sobrang dali ng matuto. Libre ang YouTube, libre ang Facebook groups, libre ang article. Alam na ng karamihan na dapat may emergency fund. Alam nilang dapat umiwas sa utang. Alam nilang dapat mag-ipon. Pero ginagawa ba? Hindi palagi. At dito nagkakaroon ng problema. Hindi dahil kulang ang strategy, kundi dahil kulang ang consistency. Parang gym lang. Alam natin lahat na healthy ang mag-exercise. Pero bakit hindi lahat fit? Hindi dahil sikreto ang workout, kundi dahil mahirap panindigan araw-araw. Ganun din sa pera. Sample, may 2 tao. Pareho silang may extra 100 kada araw. Si person A, kapag bored, bumibili ng kung ano-ano online. Milk tea, mobile games, minsan betting. Hindi man masama paminsan-minsan, pero naging habit. Si person B, hindi perpekto, pero automatic niyang tinatabi yung 100 pesos. Hindi niya iniisip kung ano yung gusto niya. Ginagawa niya lang. Pagkalipas ng 1 taon, malayo na agad ang pagitan nila. Hindi dahil mas matalino si person B, mas maganda lang ang habit niya. Dito nagkakamali ang maraming beginners. Akala nila, kailangan muna nilang hanapin ang perfect investment, perfect timing, perfect strategy. Pero ang totoo, kahit ibigay mo ang pinakamagandang investment sa taong walang disiplina, malaki yung tsansa na mawala rin yun. Maraming nananalo sa lottery, pero bumabalik din sa dating buhay pagkatapos ng ilang taon. Hindi dahil maliit ang napalanunan, kundi dahil hindi nagbago ang kanilang habit sa paghawak ng pera. Hindi strategy ang problema, behavior. Ito ang napansin ko. Noong nagsisimula pa lang akong matuto tungkol sa financial literacy, akala ko kailangan kong malaman ng lahat. Charts, indicators, kung ano ang pinakamagandang investment. Pero habang tumatagal, mas nare-realize kong mas importante pala ang simpleng routine. Regular na pag-iipon, hindi impulsive, may plano. Hindi kailangan ng malaking sweldo para magsimula. Kailangan lang ng consistency. May isang konsepto sa psychology na tinatawag na compounding effect. Maliit na ginagawa na paulit-ulit. Lumalaki ang epekto habang tumatagal. Ganon din sa interest, ganon din sa skills, ganon din sa kalusugan, at lalo na sa pera. Hindi isang malaking desisyon ang magpapayaman sa karamihan, kundi libo-libong maliliit na tamang desisyon. Pero saan papasok ang crypto? Hindi ko sinasabing crypto ang sagot sa lahat. Hindi rin ito magic. Malaki ang risk nito. Sobrang volatile. Pero kapag meron ka ng tamang habit, mas nagiging useful ang mga strategy. Halimbawa, imbis na gumastos ng maliit na halaga sa hindi mo naman kailangan, pwede mong ilagay iyon sa long-term na pag-iipon. May ibang tao na ginagawa ito gamit yung DCA o dollar cost averaging. Unti-unting bumibili sa regular na schedule. Hindi hinulaan ng pinakamababang presyo. Hindi rin naghahabol ng hype. Simple lang, consistent. At yun ang pinakamahalagang habit. Kung nagsisimula ka pa lang, huwag mong isipin kung paano yayaman agad. Ang mas magandang tanong ay, paano ako magiging taong marunong humawak ng pera? Kasi kapag nabuo ang identity na yun, susunod na lang ang habit. At kapag naging automatic ang habits, mas madali nang sundan ang kahit anong strategy. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan sa video na to, ito yun. Hindi ka unang pinapayaman ng strategy. Pinapayaman ka muna ng habit. Kapag maganda ang habit, mas gumaganda rin ang resulta ng strategy. At kapag pangit ang habit, kahit gaano kaganda ang plano, madalas bumabalik pa rin tayo sa dating sitwasyon. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, ano ang isang money habit na gusto mong baguhin ngayong taon? Comment mo dyan sa baba.
At kung gusto mo na susunod na video tungkol sa practical na paraan sa pagbuo ng DCA habit at kung paano ito ginagawa ng mga long-term investor, sigurado magugustuhan mo ang susunod nating content. Game on!